Merry Christmas po sa inyong lahat in advance. Yes, yo. Siyempre hindi ko na binanggit na sa title na may poging kasama kasi baka di na kayo manood. Yung mga moment na paalis na ako siguro mga ilang araw na lang, isang linggo. Parang wala nang linggo yan Sabi ko, doon naman tayo kumain ako sa hindi natin nakakainang kayang kainan naman madalas. Medyo may kamahalan para sa amin. Kaya sabi ko sa mga bata, kung okay na sa kanila, ayan, payag naman sila. Then syempre, nagsawa sila ng copy-picture ngayon, di ba? Kitang-kita naman. Pero tingnan mo naman, ang cute naman yung mga yan at ang gaganda. At saka magic yung picture, yan, madalang nakuhaan yung bata. Buti hindi nagreklamo, pero madalas yung mga ate. Kasi sila din yung nag-enjoy sa pagkain. Buti na lang marunong din silang kumain ng mga ganyang foods na nyapan-nyapaan na pagkain. Okay lang sa kanila yung mga hilaw-hilaw, ganyan. Hindi lang nila kayang kainin ng hilaw yung kinilaw na ampalaya. Lalo na yan. Yan. Yung nakapikit na yan. Yung batutang yan. And of course, dahil nandun na lang din tayo, sulitin na natin yung araw. And syempre, bago matapos yung araw, pumunta din kami doon sa peryahan, sa gilid ng SM. Hindi pala gilid, katapat na gilid, parang ganon. And dahil dyan, I need to say bye-bye na and continue watching! Merry Christmas! Pero syempre, sa buhay hindi naman laging sama-sama. May umaalis, may nawawala, may nagpapaalam sa di nating alam na yan. Ganun talaga ang ikot ng buhay. Pero para sa akin, para sa ikaayos ng buhay namin, sa mga bata, at syempre sa buong pamilya. Kung dati sabay-sabay kami kumakain, may problema ako, may ulam. Ngayon, mag-isa na lang ako. Rice cooker na maliit, sapat na. Yung tirang ulam kahapon, yun na yun. Kahit na nakarang araw pa, pwede pa. Yan yung buhay namin mga OFW. Akala kasi nung iba, pag nag-OFW ka, pag uwi mo, mayaman ka na. Hindi ganon. Lalo pa sa mga hindi pinapalad, lalo pa sa mga dahilan umalis dahil magbabayad nito, magbabayad yan, ang daming bayadin. Ang pinakasolusyon, isakripisyo yung paglayo yung sarili niya na gigising siya ng walang katabing anak, asawa, walang makikitang kapatid, magulang. Pero dapat tatagan mo lang. Hinarap mo yan Tinanggap mo yung hamon. Nasasamba para din naman sa pamilya mo yan. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Pero ang pinakaalam natin, tayo ang gagawa ng kinabukasan natin. Nasa kilos natin nakasalalay lahat kung anong kapalaran na maghihintay sa atin bukas. Di bali nang magulo yung gamit, tumira ka sa isang lugar na medyo hindi pa maayos. Dahil una naman sa lahat, ang pinakamahalaga sa'yo, may matutulugan ka lang, may makakain ka, okay na yun. Hindi natin kailangan ng magarbong pamumuhay. Para sa akin, masaya na ako na may tinapay at tubig pag nasa ibang bansa. Bonus na lang pag nakakain ako ng fried chicken, pag nakakain ako ng anin, ulam, ganun. Hindi sa kuripot, hindi naman siguro. Or nagtitipid ng sobra, hindi din siguro. Kumbaga para sa akin para saan pat bibili ako ng mga pagkain na masasarap, na madami. Ako lang naman ang kakain. Wala naman akong kasama. At wala din naman aking tatanong, anong ulam? Yung asawa ko yun, si Wenay. Laging ang tanong, anong ulam? Minsan nga yung ulam na lang, pag-aawayan niyo pa. Kung ano nga ba talaga yung ulamin sa tanghali. Hindi, ikaw na mag-isip. Hindi ako. Sasagutin ko na lang siya na,
Bigyan mo ko ng pera, ako na mag-iisip. Pero kahit paano masaya. Sabi ko, masaya yung tatawagin mo yung mga anak mo, kakain na. Tapos wala pa din lumalapit. Yun yung mga bagay na mamimiss ko dito dahil mag-isa lang ako. Wala kang pakikisuyuan. Ate Taya, paabot ng tubig. Wala kang tatawagin, Ate Kiara, magsando ka na. Hoy, kayong dalawang babae. Ligpit niyo yung kinainan natin, tapos punasan niyo yung lamesa. Wala nang ganun ngayon dito. Wala na ding, labi ko na magsandok, tapos na ako magluto. Wala nang ganun. Dito, babangon ako. Tayo, mga OFW, nag-iisa. Babangon, mag-iisip kung kakain ka ba o hindi. O iinom ka na lang yata ng kape. Pero sa akin, tubig lang sapat. Maliligo, bibihis, papasok. Kung may medyo sasaya ng konti kasi may makausap ka. Buenas ka, kung buenas ka sa amo, medyo pwede ka makipagbiruan. Pero bandang huli pagdating ng lalabas ka ng trabaho, aakit ka na naman sa kwarto mo, uuwi ka sa kwarto mo, kausap mo cellphone. Lalo pa pag tulog na sila sa Pilipinas. Wala ka na matawagan. Yung pinakalaro mo na lang, Mobile Legend. Yun na lang. Kung ano mga games nilalaro mo, meron na mabarilan. Pero para sa ating mga OFW na lumabas ng ating bansa, na lumayo sa Pilipinas, hindi tayo nag-iisa. Tapang at lakas ng loob ang puhunan natin. Huwag tayong bibitaw. Lalo tigit sa pananampalataya. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong makalimot na mayroong gagabay at gagabay sa atin. At lalo tigit huwag natin kalimutan kung ano nga ba yung dahilan ng pag-alis natin ng bansa.